Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod, na magbibigay po sa inyo ng mensahe from Divine, from our Holy Spirit, from your ancestors, from your spirit guides, no? Universe. Okay? Now, gusto ko po muna syempre ulit magpasalamat po sa lahat po ng mga bagong subscribers po natin and sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating channel. Again, para po sa mga bago na napadaan po dito sa ating channel, this is more or about sa mga spiritual. Sorry, excuse. More on spiritual journey or spiritual awakening, and like now is po tayo, love reading po tayo. Ito po is gusto ko lang po mag-love reading po ngayon. Kung dati or yesterday is meron po tayong reading pero kagustuhan po yun ng Holy Spirit, is now naway paunlakan po tayo or payagan po tayo ng Holy Spirit na makapagbigay po ng message sa inyo sa mga collectives about love. Okay, so love reading po tayo ngayon. Actually, ang dami ko pong clients ngayon about love reading. So, mga nagpapabaklas po, mga ganyan. And, yung dalawa po is successfully na talagang tapos na. No? Nagpapaalaga na lang po yung dalawa ngayon. Okay, so now is, kailangan na po natin mag-start. But then, yun po, magpapasalamat po muna ulit ako sa mga bagong subscribers, sa new followers and viewers po, at sa mga talaga pong tuloy-tuloy po na sumusubaybay nitong channel. Ngayon po is, pwede pa rin naman po makinig yung mga, yung sumusubaybay po sa spiritual reading, no, spiritual. So, minsan po kasi is medyo okay din, medyo dikit din po kasi kung halimbawa po sila naman po is may family, may boyfriend. So, meron nahahaluan pa rin po kasi ng spiritual. Okay? So, start na po tayo. Siyempre, mag-start po muna tayo sa Tibetan Bow. Okay? Ano dyan sa mga? Kami po yun yung sabang sa gabi nito. Kami po ibigay po namin yung basbas. Ibigay po ng protection para po sa sarili nito. Patungkol po sa lahat. Bigay po ko sa inyo ng protection na napakalakas sa inyo po. Napakalakas ang plan ng spirit po para po sa kaligtasan lahat. At bigyan po ng kasaganaan ng lahat. At sa pamamagitan po nito ay mailalayo po lahat sa mga kapahamakan, disgrasya sa mga anong klase ng karamdaman at tukso. Maraming salamat po. Amen. Okay, so tayo po ay mag-umpisa na po. Okay. Panginoon Diyos Ama, kami po ay narito muli sa inyong harapan. Humihingi po sa inyo ng basbas at humihingi rin po sa inyo ng protection na napakalakas para po sa reading na ito about love. Tulungan niyo po ako at samahan niyo po ako at ibigay niyo po sa akin ang mensahe para po sa collective. Kung sino po yung nararapat kung kanino po dapat makarating ang mensaheng ito mula po sa inyo, sa ancestors, sa spirit guides, elementals, yan po. So, ako po ay humihingi po sa inyo ng gabay ngayong oras na ito para po makapaghatid po ng mensahe sa kanila. Naway magkaroon po sila ng kaliwanagan sa aking sasabihin na magmumula po sa inyo. Ako po nanalangin din po na kami po patuloy niyong bigyan ng proteksyon, ilayo sa namang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong pong klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ng lahat. Lalong-lalo na po sa mundo namin na tinatamaan po ng mga espiritual na atake. Ako po ay lubos-lubos na humihingi po sa inyo ng panalangin na kami po inyong pagbigyan sa aming mga kahilingan, lalo na po sa kagalingan at mapuksa ang mga nilalang na talaga nagbibigay ng kabigatan sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Amen. Okay, so start na po tayo na mabilis. Okay?
Today is Saturday, no? It's my day off. Pero I'm here para magbigay po ng message pero sa inyo syempre. Okay. So dito po muna tayo sa ating Lover Oracle. Tingnan po natin kung ano po ang mensahe sa mga collective kong mga pogi at magaganda. Okay, tingnan natin kung ano ang update, no? Update. Tingnan tayo update kung ano na nangyayari sa inyo. Kung ano nang kaganapan ang meron sa inyo mga bebe. Okay. Let's see. Ano ba ang gustong mensahe? Ayun. Ayun. May bumagsak. Ayun. Wow, they have hurt me. So, eto is medyo na-offend to, no? Na-offend to do sa mga, siguro sa mga taong nakapaligid sa'yo. Meron sigurong hindi magandang nasabi sa kanya. Maybe na-underestimate itong person mo, collective, no? So, hopefully na pinagtatanggol mo naman siya sa mga sinasabi. Kasi for sure, itong mga sinasabi nila against your person is hindi naman totoo. So, yan yung isa kung bakit parang ngayon is meron siyang tampo o parang umiiwas siya sa'yo ngayon. No? Pero kung sa love at love lang din, is talagang mahal na mahal nitong person mo. Yun nga lang, medyo nasaktan siya, kaya parang nasa sayo to kung paano mo siya aamuhin or para ipaiintindi sa kanya na kailangan niyang deadmahin yung mga taong hinuhusgahan siya. Okay? So, ito pa yung isang sinasabi ng person mo na if I could go back in time, I would handle us differently. Okay, so marami kayo malamang nito na mga differences sa buhay. No, maybe medyo nasa mataas na klase ka ng buhay dito per collective, then itong person mo is maybe just an ordinary person na parang casual lang, ganyan, no? Hindi ganun kaangat sa buhay, na ngayon is parang, alam niyo yun, meron pa kasing talagang pamilya ngayon na pagka halimbawa, ikaw may kaya sa buhay tapos ang naging boyfriend mo o girlfriend mo is parang alam niyo yun tipong galing lang sa isang mababang pamumuhay is andun yung sinasabi hindi mo ka-level yan, marami dyan, bakit ba yan na nagustuhan mo, bla bla bla, no? So may mga ganun. So kasi ganito lang po yan, no? Kung kayo po ay magmamahal for some, no? Pero sa akin po kasi hindi naman po importante ang pera. Ang importante po dito is yung bang happiness, no? Kasi aanhin nyo po ang pera kung hindi naman po kayo masaya. Ang pera po kasi is kinikita, no? Kinikita po yan, pero yung pagmamahal po hindi po binibili yan. It's a priceless. No, kung saan po kayo masaya, doon po kayo. No, kasi po kinikita naman po yan kung ito pong taong to mababa ang klase, meaning yun nga po, hindi po siya ganun kaangat sa buhay katulad mo dito collective, no? Pero andun yung kung faithfulness ang pag-uusapan, loyalty, no, is na andyan, respect is na andyan, yan ang kayang-kayang ibigay sa'yo nitong person mo. Pero yun nga ang hindi maganda, yung bantipong pareho nga kayo ng level, no? Pero andyan yung sagana sa pag-cheat, no, sagana sa kalokohan, sa bigyan ka ng sakit ng ulo, yung mga ganon. So, yun yung minsan itry natin na parang isipin na kung ano yung differences ng meron sa wala, no? So, oo, meron din naman talagang real talk, no, na talaga meron din naman na talagang wala na nga sa buhay pero sila pa yung mga magagaspang or tipong merong mga talagang ginagawang hindi magaganda rin sa kapwa. No, pero let go nyo po yung mga ganyang klase na tao. Kasi the more na naging ganyan sila at gano'n na nga ang buhay nila, so hindi na po sila makakalis sa gano'ng sitwasyon. Okay? So, pero itong partner mo dito is, sinasabi niya naman dito na kumbaga, parang if I could go back in time, I would handle us differently. So, andun yung parang, sinasabi niya na kung may babalik na lang talaga yung dati, no? Andun yung gagawin niya ang lahat, no? Para lang, mapatunayan sa mga nakapaligid sa iyo, especially with your relatives, parents, ganyan na siya is karapat dapat sa iyo, na meron naman siya kayang patunayan, no, kahit ganun lang siya. Kasi talaga nasaktan siya sa kung ano man ang nangyari sa inyo. Okay? So the way I have treated you was wrong.
Okay, so may ganito siyang mensahe sa'yo, no? The way I have treated you was wrong. Kasi nga parang pinairel niya dito yung pagiging mahina niya. Na parang hindi niya, alam mo parang naduwag agad siya dahil nga doon sa mga treatment ng mga tao sa kanya. Na yun nga na, alam mo yung, may narinig lang naman siya na negative about sa kanya, no? Pero pinatulan niya agad doon na hindi niya pinagtanggol yung sarili niya o hindi niya man na ito nilapit sa'yo na ganito na sinasabi sa akin ng mga tao. So, ang ginawa niya dito is talagang para siya nag-ghost, no, na parang bigla na lang siyang nawala, bigla na lang siyang naglaho, yung ganyan, na ni-honeyhon, hindi na nagpaalam sa'yo, yung mga ganyan. Okay? So, yun yung isa sa talagang alam niya namang mali siya. No? Kasi parang, alam mo yun, hindi man lang siya nagpaalam sa'yo o hindi niya in-explain yung side niya, bakit gano'n na nangyari, bakit bigla siya nawala, ano bang meron, no? Yan. Yan yung mga nais niya iparating sa'yo dito, collective. I wish I could understand you. Okay. So, yun na nga. No, kumbaga, andito yung nagkaroon kayo ng mga, syempre, pag pinag-uusapan nyo yung mga nangyayari about nga dyan sa mga nakapaligid sa inyo, na yun nga na, ina-underestimate itong person mo. So, andun yung super explain ka, super explain, no? Ganon. Pero, sarado na rin ang isip niya na parang hindi niya kayang sabayan. Alam mo yung tipong, oo, nandyan ka na para ipagtanggol siya, no? Pero andun din yung iniisip niya parang nag-iisa ka lang pero ang dami kong kalaban. Na paano kita iintindihin? Paano ko iintindihin yung ganyan sitwasyon kung ang daming against sa akin? No? So, yung mga gano'n. So, dito, pati ikaw nagsasuffer ka na rin dito, collective, no? Kasi, mahal mo rin tong taong to, pero alam mo yun, yung mga nakapaligid sa inyo is ayaw sa kanya. Dahil nga sa estado ng buhay. Okay? So, itong person mo is longing for your kiss. So, namimiss ka na rin niya talaga. Super. No, kasi talagang hindi naman niya gusto yung nangyari eh. It's just that talagang kailangan niya munang bigyan ng space, time ang sarili niya para makapag-isip at para kung ano yung mga dapat niyang gawin sa mga susunod na araw para maging mas okay at matanggap siya, no, at the same time na alam mo yung para ma-realize din ng mga nakapaligid mo sa'yo na kung halimbawang hindi na nga kayo nakikita nitong person mo is andun yung makikita nila na itong person mo is nagbibigay din ng strength sa'yo. Okay? So, I need to hold back my true feelings for you. No? So, andun talaga yung miss na miss ka niya, pero kailangan niya pigilan. Andun yung mahal na mahal ka niya, yun naman hindi niya kayang pigilan. Pero yung namimiss ka niya, parang kailangan niya pigilan yun sa ngayon. Na talagang gusto ka niya makausap, gusto ka niya tawagan, gusto ka niya i-chat, i-text, or what. No? Pero andun yun, pigil siya. No? Pero darating din yun, God's perfect time. For now, is talagang kailangan niya lang munang mag-isip para at least, alam mo yun, yung bang, parang gusto niya muna magpagaling, no? Kasi nga, nasaktan siya doon sa mga narinig niya or nalaman niya patungkol doon sa mga taong nakapaligid sa'yo dito, collective. Okay? So now, sinatanong niya if it's over, no? Pero for sure naman dito, collective, is hindi mo naman siya basta, bibitawan agad, no? So, kasi, malungkot siya no? And I can come to you now kasi nga ganun na nangyayari na kumbaga, bakit siya hindi makarating sa'yo? Ay, makarating, hindi siya makapunta sa'yo kasi nga, andun yung gusto niya muna magbigay ng space at bigyan niya rin ng sariling respect yung sarili niya and self-love at the same time kasi nga parang nadurog naman siya doon sa mga nabalitaan niya, sa mga narinig niya sa mga nakapaligid sa iyo na ganto ganyan, no? So, kaya isang reason din yung kung bakit ganun siya ngayon na parang nasaktan ng sobra and ngayon is talagang sobrang lungkot niya. Parang hindi niya maiisip na, parang alam mo dinurog dito ng nakapaligid sa inyo yung pagkatao niya. Okay? So, kaya ngayon, parang andun na rin yung, since hindi pa nga siya nagpaparamdam sa iyo, parang gusto niya iparating sa iyo, no? Kung po pwede, spiritually or through dreams, no, iparating sa iyo na tapos na ba tayo? Na sana wag ka muna bumitaw, no? Kasi kumbaga siya sana naintindihan mo na kailangan niya magpagaling, kailangan niya mag-adjust dahil nga doon sa mga narinig niya. Though, na andun talaga yung sinasabi din dito na nandiyan ka naman to explain yung part mo and yung part ng mga nakapaligid sa'yo kung bakit nila nasabi sa kanya yon. Yun nga lang talaga, hindi nyo pwedeng i-please yung mga taong nasaktan. Hintayin yung mag-heal, antayin nyo na
i-approach kayo. Pero, etong person mo na to is lalapit at tatapit sa ito pagka ando na yung time na nasa healing period na siya. No, hindi man totally healed, no, pero darating at darating yung time na lalapit siya sa iyo para magpagamot. Ay, magpagamot. Ano to, makipag-usap. Okay? Or para maayusin ulit yung relasyon nyo. Hindi naman tatagal yan. No? Okay, so itong person mo is, nagka-cry at night. Okay, kasi nga talagang namimiss ka na and he or she's longing for your kiss. Talaga namimiss ka na niya. Okay, namimiss niya na yung usapan nyo, namimiss niya na yung mga kwentuhan nyo, kulitan nyo. Basta namimiss niya na yung company mo. Pero talagang ganoon ang buhay. Talaga meron po talagang sa relasyon is merong kumukontra. No? Minsan may mga ganun po talaga. No, so just kailangan po lang dito is kailangan mo siyang intindihin dito collective, no. Kailangan mo na siya intindihin para hindi siya talaga totally mag-give up, no. Ang kailangan niya lang ngayon is talagang time to heal, okay? Okay, let's see kung ano pa ang gustong sabihin ng card sa inyo. Wow. Okay, so the worth waiting for. Okay, so alam mo, this is a divine timing work in on yourself. Teka lang. Divine timing is at work in your love life. Okay. So now is kailangan nyo lang po talaga mag-antay, no? Kasi ano naman yon, mas maganda yung gano'n na alam niyo yun, mag-antay kayo ng tamang panahon na para kayo magkasama umuli kesa yung ngayon na ipipilit niyo yung sarili niyo sa isa't isa na mayroong pinoproblema yung isa, may dinadala yung isa na pighati, na sakit, ganyan. Tapos i-insist mo yung ganto ganyan. Alam niyo yung kahit magkasama kayo, tapos in-insist mo yung gano'n na kailangan yung lagi nagkikita, ganto ganyan. Kung hindi naman siya, alam niyo may iniisip siya na, or takot na baka yung masasabi na naman yung mga relatives mo, yung mga friends mo, yung mga ganyan, binabatikos na naman siya, pati ikaw, nadadamay na. So, parang mas maganda ngayon na, wag muna, no? Wag muna dahil kumbaga, andyan yung, kailangan bigyan nyo ng time mo ng isa't isa para alam nyo yon, hindi kayo parehong ma-pressure or parang wala kayong mabanggang ibang, kasi itong person mo dito collective ayaw niya mabangga itong mga malapit sa'yo kasi iniintindi niya na baka meron siya masabi na hindi maganda, syempre kamag-anak mo yan, friends mo yan, or una mo nakilala, siya is recently lang, so baka syempre iniisip niya magalit ka sa kanya or baka isumpa mo siya or what, yung mga ganon. So, kaya parang mas gusto niyang magbigay mo na ng space and time sa inyo para to think kung kailangan pa bang i-save or i-let go na lang yung relationship na meron kayo. Okay? Okay, so love yourself first. Okay, so ngayon, since binigyan ka ng time, no, space nitong person mo collective is kailangan mong love yourself first, no? Kasi nga kumbaga parang ito na yung way din na para maipakita mo sa mga relatives mo na kumbaga walang ibinigay na pangit na pag-uugali sa iyo etong person mo, no? Na kumbaga etong person mo is malaking naitulong sa iyo spiritually, physically, emotionally, and mentally. No, na kumbaga kahit na gano'n na nangyari, kahit na gano'n na pinaaway kayo or parang pinaghihiwalay kayo nitong mga nakapaligid sa inyo, is andyan ka to respect pa rin itong mga ito na against, no, sa inyo. So, dito is kumbaga pakita mo lang na relax ka, okay ka, kahit hindi. O, ipakita mo siguro sa harapan nila na okay ka, pero pagka nag-iisa ka na lang, then doon mo na lang ibuhos, no? So, dito is kailangan mas maging tough ka, no? Kasi para pakita nila na, kumbaga, hindi naging bad influence sa'yo yung person mo. Kasi iniisip nila din na parang baka kung ano mangyari sa'yo, kung yun ang mo, mapapangasawa. Parang dito ipakita mo kung ano yung growth na meron ka ngayon kahit wala na tong person mo, no? Kumbaga, ituloy-tuloy mo lang at mas ma-develop sana, no, yung mga naiwan na sandali itong person mo, no. Okay, so next is let go of the control issues. So, yun nga, kailangan mo lang talaga i-let go yung mga
yung mga usapan, yung mga chismis, mga ganyan, mga paninira sa iyo o paninira ng mga tao patungkol do sa partner mo, no? So kailangan ano dito, i-let go mo na lang siya. Huwag ka na lang makinig, no? Kumbaga, kung yan talaga ang gusto nila parang gusto nila kasi maghiwalay talaga kayo totally, no? So, siguro sakyan mo na lang muna sa ngayon yung decision ng person mo na give some space and time sa parehong sa part nyo, no, para magkaroon kayo pareho ng peace of mind for now. Okay? Kasi nga, ang hirap nung pinapatuloy nyo yung relasyon nyo pero ang daming kontra. Hindi rin healthy. Parang andun yung lagi ka makikipag-away dyan sa mga taong nakapaligid sa'yo. No? So, alam mo, hirap na hirap din tong person mo. Kasi ang daming kontra. No? Ang daming kumontra. Okay, so now is it safe for you to love? Open your heart to give and receive the highest energy of all. So, is it safe for you to love? No? So, itong person mo is tinatanong nga na kung ikaw ba is talagang safe na talaga mahalin. No? Kasi parang sinasabi dito na open your heart to give and receive the highest energy of all. So, kailangan lang talaga dito is alam mo yun, buksan natin yung puso natin, hindi lang sa puro pagmamahal, no, hindi lang puro gano'n. Kailangan din kasi natin ng self-respect at the same time. So dito is, yun nga, yung pagmamahal naman kasi is kailangan naman natin talagang ibigay at kailangan natin tumanggap ng pagmamahal. Yun naman ang ginawa din sa'yo dito, collective ng person mo, na talagang minahal ka niya and tinanggap na naman niya yung pagmamahal mo, no? So, dito is parang sinasabi niya din sa sarili niya, no, na parang talaga bang safe kang mahalin? Kasi parang pagka minahal kita, parang ang dami kong makakaaway, ang dami kong makakalaban, no? Yung mga ganun. Parang gusto niya maka-assure sa'yo kung talaga bang safe ka na mahalin, safe ka na wala bang sabit, wala bang problema, yung mga ganun ba? No? So, yan yung sa mga questions niya. No? Pero kailangan kasi dito, pagka nagmahal kayo, talaga open your heart to the fullest, no? To the highest energy, no? Para, alam niyo yon, maging magaan yung relasyon. Yung flow ng relationship niyo is magaan, healthy, yung happiness is na andun, no? Kasi kung wala, alam niyo yon, wala. Puro ano lang, puro duda, puro tampuhan na mangyayari sa inyo, no? Tapos makikinig kayo sa mga sabi-sabi. Pagka sa relasyon po, huwag kayong makikinig sa mga sabi-sabi. Wala pong ibang makaka-resolve ng problema nyo, no? Kayo lang din dalawa, okay? So, make sure na transparent po talaga kayo pagdating sa relasyon, no? Para wala pong maging problema, walang gusot, ganyan. Okay? So, let your friends help you. Okay. So, dito, collective, no, is sinasabi din dito na kumbaga, etong person mo is sinasabi na let your friends help you. So, sinasabi niya na nga dito na pumunta ka dun sa mga well-trusted friends mo, no, para kausapin ka, para bigyan ka ng advices, or para maybe maging help din to para i-explain yung side mo o side mo na ganito yung person mo doon sa mga relatives mo. Na para mapatunayan na, opo, ito pong si Juan is ganito po yan. Ay, opo, ito pong si Juana is ganito po yan. Dapat po pagkatiwalaan nyo po yan kasi mabait naman pong tao yan. Opo, mapagmahal po yan. Masipag po yan. Kahit po ganyan po yan, pero napakasipag pong tao yan. Yung mga ganon, yung someone na from your friends na magbi-build up dito sa mga taong ang tingin nila dito sa person mo is talaga namang parang basura, no? So, kailangan natin merong mag-testify or mag-justify na kung anong klaseng tao tong person mo. Na para kasi sa'yo ayaw maniwala nitong mga nakapaligid na tao sa'yo, no? Parang ano to, no? Love story ng langit at lupa. Tubig at langis. Ganun. Tubig at langis. Ganun. Okay. Tingnan natin kung ano pa. Kukuha na lang tayo na last card dito. Then, tarot card tayo. Okay? Okay, so wala na po. Last. Pag wala na pong bumaba is ano na pa tayo? Tarot card. Sa love reading po kasi halos hindi naman kailangan ng sobra. Unless talaga may mabigat na problema or more on may tamang spiritual, no? But this time is wala naman. Actually, no? So, ito is about dito sa collective na talaga namang durog din ang puso dahil nga sa ayaw ng mga relatives dito sa person niya. Okay? Mahirap din po yun, ha? Mahirap yun.
Okay, past life relationship. You have known each other before. Okay, so nako, parang malabo kayo magkahiwalay nitong person na to. So, kailangan nyo lang talaga magbigay ng space and time sa ngayon, okay? Kasi kumbaga kayo is may past life na history na relationship, no? Kasi talagang parang ano to, parang soulmate na rin, no? Kasi kumbaga meron kayong past life na ngayon kailangan nyo ituloy. No, so end of the day kahit na ganyan nagkaroon kayo na parang pahinga, ng space and time, no, is talagang in the end kayo pa rin ang magiging alam niyo yon, magkakasama. Let's see kung mayroon ba ako makikita ritong wedding bells dito sa ating tarot. Yan natin ha. Kung ano yung magiging future nyo nitong ano mo, nitong person mo, collective. Let's see. Pero maganda naman siya actually. Para nagpapalamig lang tong person mo. Pero mahal ka nito, no? Mahal na mahal ka nito. And miss na miss ka na nito. Yun nga, hirap na hirap siya. No? Kung nahihirapan ka dito, collective, mas nahihirapan siya. No? Kasi andun yung ano siya eh. Parang yun nga, ang estado ng buhay niya is tubig at langis or langit at lupa. Okay? So, syempre, mahirap sa kanya yun. Especially kung ano to, no? Kung lalaki ang person mo. Mahirap po yan. Tapos ikaw, may kaya sa buhay, mayaman, ganun. Ano mo yun? So, we have the King of Swords, no? So, dito isang kailangan lang dito ng person mo, collective, is parang, alam mo yun, kailangan niya lang ng katotohanan. And andun din yung sinasabi na parang, gusto niya na magkaroon ng stable na relasyon or strong foundation para sa inyo. No, na parang ang gusto niya rin dito is magkaroon ng yung fairness, no, na talagang hindi naman porke ganun ang estado niya sa buhay, ganun na lang siya. No, meron naman, totoo naman yun na kumbaga, hindi naman po habang buhay, kung halimbawa ikaw parang supervisor, hanggang doon ka na lang. Pwede ka naman ma-promote nasa sipag yan. So, andun yung pwede ka maging CEO after 10 years. Kaso, ang gusto kasi dito collective ng mga, parang, ng mga, taong mga nakapaligid sa'yo is yung gusto mo kagad is yung jackpot. No, yun yung mga plano nila sa'yo. Gusto nila yung jackpot, yung may kaya agad. No, kasi parang sinasabi nila dito na kung siya ang pipiliin mo, hindi niya masusunod ang luho mo. Hindi niya masusunod yung mga gusto mo. Hindi ka bagay sa kanya. Yung mga ganun. No? So, yun yung isa sa mga nais sabihin ng King of Swords mo. And now, tingnan natin kung anong susunod. Okay, so we have the Two of Wands. Okay. So, dito naman, yun nga sinasabi ko, dito, itong person mo na to is talagang, andun naman talagang magiging successful to pagdating ng araw. Makakapag-ikot nga to ng mundo, oh. Makakapag-travel to kung saan-saan. Kung security ang pag-uusapan natin dito, collective, Diyos ko talagang well-secured ka dito. Promise. Well-secured ka rito, financially, physically, emotionally, mentally, and spiritually. No? Aalagaan ka nito at talagang pakamamahalin ka nito. Kasi lahat ng mga plano niya sa buhay kasama ka. Lahat ng mga kilos niya or basta lahat ng mga iniisip niya, lahat ng pinaplano niya sa buhay kasama ka. No? Okay to. Okay tong person mo na to collective, no? Naway dumating ang panahon na yun nga mahubog or mahilot na ito ay matanggap ng mga taong ayaw na ayaw sa kanya, okay? So, we have the Page of Pentacles. See, meron siya mga financial opportunities sa parating, no? And news about sa mga pera. Okay? So, meron tayong mga bagong opportunity sa darating. Maraming mga unexpected income, no? Na talaga namang, ano lang kasi to ginudge lang agad ng mga taong nakapaligid sa'yo collective, no? So, hopefully, itong person mo na ito is, pero wag ka mag-alala dahil once na nagkaroon na nito ang person mo collective is hindi naman siya yung magiging mayabang, mapagmataas, hindi. Dahil ito is meron siyang pure heart, golden heart, na talaga namang pag meron is talagang mapagbigay naman. Okay? So, tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi kung financial lang, talagang maraming darating dito, maraming blessings. Kasi hinamak to Alam mo yung mga hinahamak na tao, may mga blessings sa dumarating pagka hinahamak. No? Kasi ayaw ni God ng gano'n na hinahamak yung mga anak niya. Okay? So, we have the Nine of Wands. Yan. True. No, na talagang ito is, kumbaga,
for now, is andun talaga nagbigay siya ng boundaries, no? Kasi talagang this is a Nine of Wands, ha? So, dito sa Nine of Wands, nandito siya na nakatayo, no? Na talagang lalaban at lalaban at talagang hindi siya papayag na merong mang-api pa sa kanya sa mga susunod, no? Poproteksyonan niya ang sarili niya, kahit ikaw dito collective, poproteksyon niya at kailangan niyang merong mapatunayan. No, kailangan niya may papatunayan sa pagbabalik niya, may mapapatunayan siya. Actually, ito naman is darating ang time dito collective na magkakaroon kayo ng communication. Pero medyo siguro mga 2 months, 3 months bago ito magparamdam ulit sa'yo. Pero to give up, no? Kasi nga 'di ba may tanong siya na kung if it's over na ba. Hopefully, wag naman, no? Wag mo naman sanang ibigay sa kanya yun kasi marami siyang plano sa'yo dito collective. Marami siyang good. I mean, alam mo yon, masasayang plano para sa inyong dalawa, no? Na talaga namang ikapa-proud or parang ipagkaka-proud dito mga taong nagbigay sa kanya ng paghuhusga. Okay, so we have the Empress, see? So, andito yung talaga, magiging maganda ang buhay nito. Blissful life ang magkakaroon to. Dahil madiskarte, no? Madiskarte to. And, sinasabi rin dito, no? Na kayo or siya is ang gusto niya hanggat maaari, ikaw na. O parang sinasabi niya, ikaw na yung the one for him or for her na mamahalin niya. Bigyan mo lang siya ng time ngayon and space to think and para i-prove yung sarili niya na karapat-dapat siya sa'yo para dyan sa mga taong nakapaligid, especially with your close relatives, no? Gusto niya mapatunayan yun. Gusto niya mapakita na siya is hindi tamad, na hindi para aasa sa yaman na kung meron ka, dahil gagawa siya ng sarili niya na ikayayaman niya na para mahata ka niya. Okay? Hindi siya aasa sa inyo o sa mga relatives mo, o sa inheritance sa mamanahin mo, hindi siya aasa doon. Gagawa siya ng sarili niyang mundo. Gawa siya ng paraan para hatakin ka dito collective na ikauunlad nyo parehong dalawa. Okay? Okay, so let's see kung ano pa ang nais na ihatid sa inyong mensahe. Okay. 6 of Cups. Ay, ano ba yan? Pailalim. Okay. So, we have the 6 of Cups. So, dito is, sinasabi dito na, kumbaga, dito sa 6 of Wands is, andito yung darating ang panahon, no? At this is a future po kasi na tong deck natin ngayon. This is for about your future na kumbaga, darating ang araw, darating ang oras na lalapit siya sa'yo, maghihingi siya ng sorry sa'yo para dahil doon sa ginawa niyang biglang nawala, no, lalapit siya para humingi ng sorry, and now gusto niya mag-umpisa ulit, kasama ka, naway siya tanggapin mo, at yun nga, mamuhay kayo ng maayos. At ngayon kasi sa pagbabalik kong ito is meron na akong mapapatunayan sa mga kamag-anak mo, sa mga friends mo, magulang mo na kaya kitang buhayin. Yung mga ganun. Kasi nga po to talagang storya to ng mahirap sa mayaman. No, na talagang real talk po to, talagang pagka mahirap ang nagustuhan mo at ikaw ay nakakaangat sa buhay, kawawa ka. Mamatahin ka, lahat ng panlalait matitikman mo, no? So yun yung mga natikman sa dito. Yun ang mga natikman ng person mo dito collective, kaya bigla siyang umiwas sa iyo. No? So nasaktan siya pero alam niyang andyan ka na ipagtanggol siya. Parang sa kanya is not enough, no? Kasi talagang dinurog yung pagkatao niya rito. Durog na durog na durog. Okay? So, I hope naiintindihan mo siya, and I hope itong reading na to is nakatulong sa'yo para maliwanagan ka na huwag ka basta-basta bibitaw dito sa person mo, kasi darating tong panahon na to na lalapit siya sa'yo, hingi siya ng sorry, pero at this time is pagka dumapit siya sa'yo is kayang-kaya na itayo yung sarili niya at may pagmamalaki siya ng mga taong nakapaligid sa iyo, no? Na nagbigay sa kanya ng matinding panlalait at paghuhusga. Okay? Kaba itong person mo. Ang gawin niyo na lang dito is kahit ikaw collective, let go, let God mo siya, no? Para talagang mag-guide siya and ma-proof nyo sa mga bumabati ko sa inyo, naninira sa kanya, na mali yung mga iniisip nila. Ganun lang the best way na gagawin mo dito collective, na pagdasal mo tong person mo na parang through prayers is andun yung suporta mo na
maging maayos siya, na patunayan nitong person mo dito sa mga bumabati ko sa kanya na nasa paligid mo, eh mali yung mga sinasabi nila. Yung mga ganun, okay? So, okay, so let's get last card. Tingnan natin kung ano ang ipang reading. Oops. Oops, kitty, whoops. Okay, so let's see. Okay, so we have, wow, 9 of Wands. See, collective. So lahat dito ng wishes nitong person mo is talagang lahat magagrant, no? Lahat makukuha. Happiness, wealth, and comfort. So goodbye doon sa mga pinagsasabing hindi magaganda na mga mga kamag-anak mo sa kanya, even your friends dito sa person mo. No, kasi ito talaga is maipapakita ng person mo sa kanila na karapat dapat siya sa iyo. Okay, darating yung point na yan. Okay, so yan yung pinaka last card natin, which is very meaningful, no? Very parang heavy message for them sa mga relatives mo or friends, no, even parents, na kumbaga dito is mabibigay at mabibigay niya yung kung ano yung kayang ibigay sa iyo nitong mga person, etong mga relatives mo, friends or parents, no, sa iyo is mas kayang higitan nitong person mo. Okay, kasi dito is madami, no, madami siyang maitataguyod, madami siyang maipupundar, madami siyang maibibigay sa iyo, no. So hopefully I know this is about the security, no, na concern ng mga relatives mo para sa iyo, collective, no. Ando na yung, oo, naging parang materialistic sila kasi alam nila at kilala ka nila na maluho ka, na marami kang gusto, ganto ganyan. Kasi nandun nga kayo sa estado ng buhay na mataas. And itong person mo, na minahal mo, na kahit hindi mo ka-level, na mababa ang klase, is minahal mo na totoo. So, doon kasi is ano ka dito, makaka-receive ka rin ng gift or reward kay God dahil sa mapagkumbaba mong ugali. Hindi katulad ng mga kasama mo or mga relatives mo na dahil nakaakyat sila sa ganyang sitwasyon na nakaangat sa buhay, eh parang ang gusto nila, mas mataas sa kanila ang makakaharap nila or ka-level nila. Ikaw kasi hindi. Napaka down to earth mo dito, collective. Ituloy-tuloy mo yung ganyang ugali mo. Huwag kang magpakababa. Huwag kang, huwag kang makikinig sa kanila. No, so ikaw kasi is kahit ikaw yung tipong cowboy na nakikisama ka kahit na kanino, kahit mahirap, kahit na ano, is andon ka, nakasupport ka, and very generous ka rito, collective, no, masyado ka mapagbigay. So i-continue mo lang yan, and hopefully na bigyan mo din ng support itong person mo na talagang mahal na mahal ka. It's just that talaga na hurt lang siya dahil nga sa mga discriminations, in-underestimate siya nitong mga nakapaligid na tao sa'yo. No, so alam mo yung ano nyo dito, kwento nyo is medyo mabigat, no? Kasi actually nangyayari yan talaga, real life. No, hindi lang sa movie nangyayari to, kundi talagang real life is nangyayari itong pagka mahirap ka, hindi ka pwede doon sa mayaman. Parang kailangan ng mayaman is sa mayaman, mahirap sa mahirap. No, mali po yun. Okay, kasi po itong mahirap nito, kaya po itong higitan ang mayaman. Kasi mas madiskarte po ang mahirap. No? Kahit po yung iba nga po, walang pinag-aralan, hindi nakagraduate ng college, pero ang buhay ngayon, sagana sa pera, sagana sa success. Bakit? Kasi sila po, tumatawag sila sa Panginoon eh. Humihingi po sila ng guidance sa Panginoon Diyos na bigyan po sila, alalayan po sila sa mga ginagawa nila para po maging successful sila. Ang mga mayayaman po na lumaking o ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig is andyan na po yan. Opo, hindi ko po sila hindi ko po sila sinasabihan na hindi naman po sila nagdadasal, pero more on ang mga etong nasa mababang level, ang talaga pong sagad kung manghingi po ng tulong at magdasal, magpasalamat sa Panginoon Diyos Ama. Iba po 'yan, no? So, yun po. May hantayin mo dito, collective, dahil itong person mo na ito is talaga may ipagmamalaki mo at may ipagmamalaki ng mga kaanak mo na mapapahiya po sila. Okay? So, continue nyo lang po yung pagpe-pray at ipag-pray mo ditong person mo na makayanan niya yung ganong emotions, no? And pilitin mong makontak siya kasi talaga na-ghosting siya, talagang lumayo siya sa iyo, no, na talagang hindi nagparamdam nito mga nakaraan. So, hopefully, before the month of December is magkaayos kayo. So, hingi po tayo ng update dito. Siguro gagawin ko tong part 1, then gagawa ko ng part 2 by the month of December. Okay? So, thank you so much, and
hoping na, sa mga naka-resonate po ng ating reading for tonight is please paki-subscribe, click ang subscribe button, then paki-like and share, then click nyo rin po yung notification bell para po sa mga updates. Okay? So, maraming salamat po. And, by the way, singit ko lang po yun sa mga amulets. Still, marami po tayong stocks and maraming salamat po dun sa talagang nagpa-purchase pa po na para lang ipadala po sa ibang bansa. Maraming salamat po. Yun po, kailangan lang po natin talagang dasalin kung ano po yung mga ibinibigay kong dasal sa inyo para po malak po yung mga dasal na nilagay ko na po doon. May mga dasal na po yun, may mga Latin words na po yung medalyon na yan, yung lahat po ng amulets. Meron na po mga kanya-kanyang dasal po yan. Ang kailangan nyo lang pong gawin is ipanatili po yun sa pamamagitan po na ibibigay ko sa inyong dasal. Yun po yung panlak niya and hindi po mawawalan ng bisa. Okay? So, ang kailangan lang po, gamitin po natin sa tama. Huwag po tayong gagawa ng kalokohan, kundi manghihina po ang amulets nyo. Okay? So, maraming salamat po and God bless us all. Bye!